Sa medical park daw siya ma-operahan, and I think ito yung first operation niya sa tanang buhay niya. Diyos ko. Sabi naman nila madali lang naman daw, wala ka daw i-worry or what kasi malit. Hindi naman daw talaga as in. Siguro malit na butas lang siguro para ma-break nila yung stone, 'di ba? Ay, naku, Diyos ko. Nasaan na ba yun? Hi guys, good morning. Ayan, nakapag-intro na ako kayo na, mag-intro na naman ako ulit. So anyway, yun nga, gaya ng sabi ko kanina, pupunta ko yung hospital. So, nakapag-ready na ako, nakaligo na ako, nakapag-breakfast na din ako, pero parang gutom na naman ako guys. Uy, parang gusto kong mag-noodles na lang muna habang inaantay yung asawa ko. So, hindi ko pa yata nasabi na ngayong araw na to is ito yung kanyang appointment para sa kanyang kidney stone operation. Yan, may operahan kasi yung asawa ko guys. Magluto lang ako ng noodles. Kuha na ako dito ng mainit na tubig para mas mabilis. So, kwento ko sa inyo guys, nung Monday, galing ako sa trabaho gabi. Kasi ang pasok niya kasi is 3 o'clock. So, expected time na uwi niya is 12. So, mga 10 o'clock, dumating siya. Dumating yung asawa ko. Tapos natanong ko bakit ang aga mo umuwi? Sabi ko, bakit ang aga mo umuwi? Kako, sabi niya, may sakit ako, sabi niya. Ngayon, sabi ko, nilalagnat ka ba? Inuubo, sinisipon. Ganun kasi normally talaga, ganun ang nararamdaman ng asawa ko. Tapos, sabi niya, hindi. Sabi niya, tapos yun na, sinabi niya sa akin, meron daw siyang kidney stone, and then nung umihi daw siya, may dugo daw yung ihi niya. So, ako naman, medyo nakaramdam naman ako ng something, pero sabi ko sa kanya, di magpa-check up ka bukas, sabi ko. Tapos binigyan ko siya ng, nataon pa nung time na yun na gumawa ko ng lemon cucumber water, which is malaking tulong yun sa may mga kidney stone. So, yun nga guys, pinainom ko siya ng pinainom ng tubig. Sabi ko, tubig lang yan, damihan mo. Tapos nag-search ako, ano dapat inumin, ganyan. So, more water talaga pag may mga kidney stone. And then, yun nga, nagpa-check up siya ng Martes. Tapos sinabi niya sa akin na ma-operahan daw siya ng Friday. So, nagantay kami ng schedule. So, kagabi, sinabi niya sa akin, kahapon sinabi niya sa akin na bandang 3 o'clock ng hapon, yun na yung schedule niya. And then, pupunta kami ng 10 o'clock. So, 9:30 na ngayon guys. May 30 minutes pa ako. Kain lang ako konti kasi parang feeling ko nagugutom ako. Ano ba yan? Para ako na-stress pa. Kain mo tayo guys. Tulog pa sila, tapos ako okay na. Yung mga gamit ko, dagdala ako ng, andito yung gamit ko, nakapag-prepare na ako kanina pa. Ayan, nakaligo na rin ako. So, ayan yung gamit. Yan lang naman kasi isang gabi lang naman ang namin. So, isang gabi lang kami doon. Yan lang. So, nagdala naman ako ng tubig. Tsaka kung ano pa dalhin. Yung mga necessary na ginagamit. Yun. Yung pasyente natin gising na. Naka-ready na siya. Nandun siya. Oo. Kaya talaga itong asawa ko talaga. Pusang gala. So, okay na lahat. Senin telefon ses açık değil mi? Ruhi Guster onu. Dün yaptım.
Evet. So, kunin ko yung charger. Yan. And then, that's it. Vacuumin ko lang saglit tong ano guys. Nga pala, nakabili na pala ako ng bagong vacuum. Happy na naman si Mrs. Bumili ako ng ano, pikit mata, hurot ang sahod, mga inday. Tingnan nyo, oh. Yan, nabili ko na siya. Ito lang, kasi ito yung pinakamura sa lahat na ano. Pero maganda siya, good quality. Maganda, ayun gustong gusto ko. Good quality na naman kasi good price na naman siya. Vacuumin ko muna yung kwarto namin. Tama, machika. Tapon na yung basura. Misen. Hadi gidiyoruz. Ha? Şimdi bak 10 saat 10. Bilmiyorum ki. Yaptım, onun telefonunu yaptım aşkım, aradın mı? Kimin telefonu? Anne, ses. Tamam, ses ne oldu? Anne dedi sana yaptın dedi ama yapmadın sen. Ses kapalı. Nuri abi kaç kere aramış. Bizim komşu da aramış. Ay naku, kasi nung nakaraan talaga. Ara, açtım işte, yaptım dün. Aşkım arabilir misin onun telefon? Kasi nung nakaraan guys, hindi naman ano yung ano niya, telepono niya nagre-ring pero hindi niya alam kasi nga gawa ng hindi naka-open yung sound. Alam niyo ba yung sasakyan? Ewan ko. Ano ba yun? Na ano to eh, linapisan ng mga hinayupak na di mo magets. Asan yung sinabi niya? Ayan oh. Dali. Dinali na lang yung sasakyan namin. Kabago-bago. Oo naman itong mga tao na to. Then guys, and nagpagasolina muna yung asawa ko. So alam niyo ba, ramdam ko yung feeling ng nanay niya. Kahit naman din ako. Ay, medyo kabakabado ako ngayon kasi ngayong asawa ko, kwento ko sa inyo guys, pagdating sa sasakyan, pagdadrive, mas comfortable ako doon sa old na sasakyan kaysa dito sa bago. Grabe, di ko magets kung paano siya mag-drive dito sa bago, para namang ay ewan, Diyos mio, garapon. Pero anyway, baka masasanay din siya soon. So sa medical park daw siya ma-operahan, and I think ito yung first operation niya sa tanang buhay niya. Diyos ko. Sabi naman nila madali lang naman daw, wala ka daw i-worry or what kasi maliit, hindi naman daw talaga as in, siguro maliit na butas lang siguro para ma-break nila yung stone, di ba? Ay naku, Diyos ko. Nasaan na ba yun? My God. Alam mo, sa bawat vlog ko pag ganito mga sitwasyon, parang hindi ako makapagsalita, wala parang lutang ako palagi. Dumadaan talaga yung buhay na ganito guys. Alam mo, yung kinakatakot ko sa lahat, pag dumating yung time na magkaroon ng resulta yung pagyuyose niya, pagsisigarilyo niya, and then sa hospital lang talaga kami, hindi ko talaga alam ang gagawin ko guys, kasi pag nasa hospital talaga, feeling ko ako yung ma-hospital. Ewan ko lang guys kung ganito rin kayo, mas Diyos ko day, kasi ang pinakaayaw ko naman talagang puntaan is hospital. Ayaw ko din yung mag-stay doon. Okay lang mag-stay na 1, 2, 3 araw ganun, pero yung abutin ka ng siyam, abutin ka ng ilang araw doon, mga isang linggo, 2 linggo, hindi ko kakayanin yata yun, Lord ko. Diyos ko, makapag-emote na naman si Ju. Sa medical park, parking lang muna kami guys. Na namin yung kanyang papers, mga documents, and then ewan ko kung saan kami pupunta. Orthopedics.
Madre. Saan kaya? So yun guys, nandito na kami sa... Ay, lumabas pala kami. Nakapag-register na yung asawa ko. Nakapag-admit na siya. Dito kami sa Medical Park. Alam niyo ba, dito namatay si Teize. Si Teize dito namatay. Yung kapatid ni Anne. Yung ate niya. So magantay kami, napaaga kami ng dating. Yung mga rooms nililinis pa. Kaya mag-stay muna kami dito sa labas. Stay muna kami magantay. Diba? Pureo churches. Ay, upo muna kami guys. Kasi mabigat yung gamit ko. Ayan. Okay ka lang? Okay lang daw siya. Huwag napansinin. Ang init doon eh. Pwede dito malamig. Dito na kami guys. And ito yung kwarto. Wow. Para siyang hotel. Para siyang hotel talaga guys. Tapos tingnan nyo ang ano oh. Wow. Hotel gibe. Hotel gibe. Yes. I didn't expect that this hospital room was so big. It's so big and so nice. Aşkım kapatacağım mı şey? Açık mı olsun? Oh şey kapı. Ay ang laki. Grabe ang laki. Ah? Böylerken düşüyor bakın. Really? Ang laki niya guys. Akşam abi. Sürekli kullandığınız ilaçlarınız var mı? Alerjiniz yok dedik. Sigara, alkol kullanıyor musunuz? Sigara. Günde kaç litre, kaç paket? Bir buçuk paket. Yiyeceksin mi? Evet. Bak, this is my food. Wow, I love it. Yes. This is it. Sen oraya götüreyim mi oraya? Yes, Veririm bana. yes. Thank you. Hotel talaga dito girls, oh. Ay guys, promise. Alam niyo kung bakit siya sinasabi kong hotel? Kasi ang laki talaga, oh. Tingnan mo, tapos dito, may salamin. And then ganyan dyan. Tapos meron talaga din silang lagayan and lock. Talagang hotel talaga to guys, hotel. Hotel talaga to. Kasi wala namang ganitong hospital room na ano, ganito. Parang private na, pero public ito girl. Ito. Because I'm so hungry na. Naboboard na yung pasyente ko. Gutom na daw siya. Kaya ito. Pero babasa naman ako ng Discover Islam. Yan, binabasa ko. And then, tingnan nyo talagang gano'n. Hotel talaga ito siya. Mücadele ediyor. İlk maçtan gol oldu. Yağdı. İkinci öneleme turu ilk maçında La Fiorentina'ya 6-1 mağlup etti. Ne yapıyorsun benimle? Kahve mi oldu? Orası kim? Değiştireceğim mi şimdi? Tamam. Ver bana sen. Aşk öyle. Ay, yan na yung damit niyo. Dumating. Hatid na namin siya para sa kanyang operation. Hi guys, so nahatid na namin yung asawa ko doon sa operating room. Ganyan. Tapos nafe-feel ko yung ano niya guys, nafe-feel ko yung parang kabado siya ganun kasi takot talaga siya sa mga ganitong bagay. Actually para pumunta pala dito yung kuya niya, kasama ko yung kuya niya ngayon. Nasa baba siya. And sabi ko balik muna ako doon sa kwarto kasi baka yung mga phone, yung mga iba pang naiwan ba. Ayusin ko lang muna kako tapos balik ako doon sa cafe. Actually hindi naman ako gutom. And yun,
hindi nga makatingin yung asawa ko sa akin ng diretso. Yes, good day. Habang hinatid namin siya, and then wala lang, tahimik lang siya, parang na-feel ko yung kamay niya nanginginig. Ano ba yan, Lord ko? Sana maging okay yung operation niya. And yun nga, ang ganda ng kwarto dito, ayan, no? So very comfortable. Yun, sinamahan ako ng kuya niya, nandun siya sa baba, nandito ko sa kwarto. So, punta lang ako dito para ayusin, kunin lahat yung mga gamit sa short ng asawa ko. Tapos baba na rin ako. Ayan. Ayan siya. Alam mo, sa totoo lang kinakabahan ako. Totoo, hindi ko nga alam kung ano bang kakahinat na itong vlog na to. Kasi nga, hindi ko alam kung paano ako mag-vlog sa ngayon. Kakaisip. Dito ba yung mga phone nyo? Nandito na nakuha ko na yung phone, yung wallets, etc. Kunin ko na yung tubig ko. Yan. So, let's go. Punta na ako sa baba, guys. Kasi baka mag-aantay na yung kuya niya doon. Mag-lipstick muna ako. Ano ba ito? And guys, update tayo. Ang oras natin ay ipinasok siya ng mga 3. So, 4:35 na. So, 3, isang oras kalahati na. So, yun. Mamaya may baka mga 5 siguro. Andito na siya. Sabihin natin mamaya, guys. Sana maging okay, successful yung yung operation. And yung kuya niya, iwan ko, lumabas ta siya. Wait lang. May tao. Thank you. Thank you, God. Ayun, successful daw yung operation ng asawa ko. Parating na siya. Ako, Diyos ko, nahilo ako doon. Kinausap ako ng doktor. Thank you lang ako ng thank you. Thank you lang ako ng thank you, Lord God. Bigla naman kasing umalis yung kuya niya. Pero okay lang yan. Parating na rin naman sila eh. Parating naman sila. So, lagay ko lang yung phone dito. Dito ko lang ilagay yung ating camera. Para pagdating niya. Para makita rin niya na. Yan, hindi masyadong makita yung camera natin. Ganyan. Yan, ganyan lang. Parating na daw eh. May nilagay silang tubo sa na. Tingnan natin mamaya. Ano ba yan? Pero bukas daw ng umaga, darating naman yung doktor. Isasabihin naman sa kanya kasi meron sila nilagay na tubo. Yung tubo sinabi eh. Tapos after 2 weeks daw, tatanggalin yun. Di ba? Paano ko nabuang? Natataranta ako. May sinabi hindi na umalis pa naman yung kuya niya. Hastam geldiğinde sesini alacağız. İkinci kat ameliyat bugün geldiğinden beri indir çıkar
İyiyim. İyi başkanım. İyiyim. Abi charger aldı. He? Dışarıda gitti. Niye? Charger. Alma. Hi guys. So, ang oras natin is, anong oras na ba? Hapon na pati. Anong oras na ba? May I see the look. Daming tawag ng asawa ko. Daming kumusta. Thank you guys. It's already 7 o'clock. So, thank you guys sa mga nag-get well soon sa asawa ko. Ayun o. Busy siya sa kakasagot ng mga tawag. Ayan. Dami tumatawag sa kanya. So, yun. And guys, kung natatapos na yung aking vlog, tapos na yung kumain, may naghatid ng pagkain dito. So, actually, ayoko talaga kumain ng hospital food. Pero, para makatipid, yung kinain ko na lang din. Kasi kinakain din naman nila. So, ang asawa ko, mga 8 pa yan siya kakain. So, parang kumain siya ng 12 ng gabi. Parang 24 hours siyang walang kain. Yan. Dami tumatawag sa kanya. Call center siya ngayon. Bara siya dyan.